Mukha. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Allen, carry step. That brains pure step. Balakid at lang. Layo. Ang hirap mo i-map, gago ka! Sa dami mong step, tignan mo, oh. Ang layo ko na! Sa patuloy ng usapan tungkol kay Lipcram, hindi rin pwedeng baliwalain ang kanyang evolution bilang battle MC. Sa loob ng flip top, habang tumatagal, mas naging pulido ang kanyang sulat. Mas naging organisado ang mga angles at mas naging precise ang delivery ng kanyang mga punchline. Makikita mo nga na hindi lang siya umaasa sa natural na galing, kundi talagang pinag-aaralan niya ang bawat laban. Isa pa sa mapapansin ng maraming fans ay ang kanyang kakayahang mag-adjust depende sa kalaban. Kung kailangang maging technical, kaya niyang makipagsabayan sa mga mabibigat na lyrics. Kung kailangan naman ng crowd control, kayang-kaya niyang pasabugin ang audience gamit ang humor at timing. Dahil dito nanatili siyang isa sa mga respetadong pangalan sa rap battle scene. Isang MC na kayang pagsamahin ang talino, entertainment at consistency sa bawat performance. At sa bawat pag-akyat niya sa entablado, siguradong may bagong ipapakita si Lipcram na makapagpapabilib sa mga manonood. Kaya sa video na ito, balikan natin ang mga ilan sa mga pinakanakakatawang linya mula sa Battle MC na si Lipcram na siguradong mapapatawa at mapapaalala kung gaano kasaya ang event na ito para sa mga battle rap fans. Welcome back ulit sa ating munting channel. For today's video, papanoorin natin ang Lipcram Best Funny Lines Part 2. At syempre, paalala ko lang muna, mga clips ninyong mapanood sa araw nito ay ayon lang sa abot ng kinakayanan. At kung meron man kung hindi na pasama, ay mas mabuti pa sa mismong YouTube channel tayo ng Flip Top manood para sulit ang inyong panonood. So simulan na natin, let's go! Yung braso mo kapag mineasure, kasing nipis lang ng daliri. Sa sobrang gaan mo, hindi mo kaya yung pressure ng sarili mong ihi. Kasi tignan nyo naman yung postura. Mukhang payatot na di kayang bumuhat ng paso. Pustahan tayo pag may naupuan niyang bubblegum, hindi na yan nakakatayo. Home court niya lang, kaya may crowd reaction kat mga tira mo'y madali nang mapigil. Hindi daw nagsasyabu si Range. Kailan kayo tumigil? Tapos mahal na mahal mo yung Cebu. Lagi mong pinagtatanggol sa mga critics. Pero wala kang magawa kapag binumura ni Arik yung Cebu Pacific. Speaking of the Met, battle nung di GL evidence na kupal tong aking ka-rival. Kami ay pubo represent tapos ni-reference mo tribal. Ay, sabi niya kay Sak Maestro, pag ano bang kahulugan ng M-site? Wala ba talaga? Subukan yung baliktarin yung M-site. Katapusan mo na. Yung M-site, pag binaliktad, katapusan mo na. O ito babaliktarin ko yung Lipcram. Putang ina ka! M-site, katapusan mo na. Huwag mo nga akong ginagago. Kahit rambulin ko yung M-site, puta, baka mag-away pa tayo. At ito, throwback lang. Sabi niya kay Krega, my name is M-site, and there's only one name you can found. You can found. Yan si M-site. Ahamakin din lahat, mailayin niya lang sa hindi ko pa round. Nandito ka na sa acapella, puta, umaawit ka pa. Pakyo to, sana sa eleksyon patugtugin nila yung round 2 mo. Grabe ka, brother. Solid humasel. Pag pinakita mo yung views mo sa battle, pwede kang watcher. Alam. Isa sa pinakatumatak kay Lipcram ay ang lalim ng kanyang sulat. Hindi lang basta simpleng banat ang ginagawa niya, kadalasan may layers ang kanyang mga linya. May double meaning, may references at minsan may hidden message pa na kailangan talagang himayin para maintindihan.
Ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang bumabalik sa replay ng kanyang mga laban. Dahil bawat pakikinig may bagong detail kang madidiscover sa battle rap. Malaking bagay ang ganitong klase ng writing dahil hindi lang ito pang isang beses na performance, magiging timeless ang dating ng kanyang mga bara. Pero di ko intensyon na ikailaitin ko, Jonas. Kaya wala yan sa direksyon, di mo alam gamitin yung kompas. Pero kahit banlag itong bulilit, malakas ka kay Aligma, bro. Kaya nasa East-West ating TF, binasi niya sa kita mo. Pero speaking of kita mo, yung bayag niya nakita mo. Alam mo kung bakit, sir? Ang luwag kasi ng hita mo. Nung nakita niya bayag ni Arik, ako yung kasama neto. Tumatalon pa nung kinwento. Basta bayag, putang ina, yung paningin mo dumidiretso. Shernan, nag-aalmusal na tayo lahat-lahat, di pa rin makamupon yung punggok. Naalarma na ako, Brad, nung bigla kang umorder ng itlog. Kala ko pa naman sunny side up. Yung in-order mo, ina mo ka. Halos gusto kong mag-pack up nung nakita ko itlog na pula. Cravings ang puta. Kinukutsara niya yung lettuce. Ganon siya ka-boplax. Tangina kasing chopstick yan eh. Di marunong mag-Jonas. Napanood ko yung laban yun ni C9. Nang lupitan ng labanan ng pustisuhan, liparan. Nang pulutan ng subuan, wala man lang hipanan. Bukod sa sulat, napakalakas din ng delivery at timing Lipcram. Alam niya kung kailan babagalan ang flow para mas ma-digest ng audience ang linya. At alam din niya kung kailan bibilisan para mag-build ang momentum. Yung timing ng kanyang punchlines halos wax sa reaction ng crowd. Kaya mas lalong tumitindi ang impact ng kanyang performance. Hindi lang ito tungkol sa kung ano masasabi mo, kundi kung paano mo ito bibitawan. At dito masabi na isa si Lipcram sa mga MCing bihasa na talaga. Simulan natin sa itsura. Yan ang pambungad ko't panargo. Tanginang ilong yan oversize. Ang luwag sa mukha mo. Talagang grabe yung pagkaborga. Parang oily na kampana. Ganyan na ganyan, ilong ng kalapate kapag sila'y tumatanda na. Balat pa lang talagang solid. Kasya logo ng uprising. At hindi pa uso COVID, yung butas meron ng social distancing. Sabi mo kay Sorhenyo, taken ka na, di ba? Itakin kaya kita. Yung tinuro mong babae nun, hindi ka kilala. Kaya nung pinagtinginan siya ng tao, yung babae umiyak eh. Napatakbot, napahakbang. Ang malupit nun, tangina mo, kinabukasan, nilagnat daw. Tangina, wag ka nga nananakot ng mamamayan. Piling pogi itong damulag. Kitang-kita sa video, pag turo mong ganun, ang daming babaeng nagsiilag. Wala na daw gana yung sex life namin ng asawa ko. Sa love life nga, bigo ka. Pag nakakantot to, yung titi, papakiramdaman niya yung bituka. Ito yung hari ng morbid style. Madalas iyabang yan ni Iho. Sa bagay, lagi kang may battle sa flip top. So, marami ka ng video. More Anyway, yo, napanood ko yung laban yun ni Mot. Ang lalaki ng pantalon nyo. Classic shit. Isang butas pa lang, kasya dalawang paa, kaya pa mag-split. Yung tipong pag sinubukan mong palakarin, di mo sukat akalaing magpuproduce na ng hangin, hayop ka. At kung ating susukatin, di yun elephant tawagin kasi sa sobrang laki parang mamut na. Isa pa sa kahanga-hanga kay Lipcram ay ang kanyang adaptability. Hindi siya one style piece all the MC. Kapag ang kalaban ay heavy sa bars, kaya niyang sumabay sa technical na laban. Kapag ang kalaban naman ay comedic, kaya din niya makipagpalitan ng patawa. Ibig sabihin, marunong siyang mag-adjust based sa sitwasyon ng battle. Ito ang isang katangian na mahalaga sa isang top tier na MC, yung hindi ka madaling basahin at hindi ka madaling ma-outclass sa kahit anong estilo. Di ko alam kung ba't ganito, akala ko ba ay quality to. Hiling ko Rodriguez na Maginoo, eto naman si Arik laging lito. Kinall out ko ay Panginoon, ba't yung dumating ay Panginoon?
Pero isa buhay to will check this ako ay laging power on. Inaasahan ko ay big fish ba't binigay mo flower horn? Bakit to? At pag side view parang tito na Igo Dala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words ka siya. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Minsan nga sinasabi na kailangan pa nasa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pari, tas yung abo ni Lebron James. Mapamadikit na naman, sabihin mo, usog ka dun. Usog ka dun. Yan. Usog ka dun ha. Si bawat bara ko. Siyempre, dahil umabot ko sa part ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na ng bell button para lagi kang updated kung may bago ko ilalabas ng mga content tulad nito. Siyempre, pabalo at like na ng ating Facebook page. Nag-upload ako ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Nga pala guys, naghahanap kayo ng mga sulit na damit, cup na pamorma at siyempre yung mga flip-top collab tulad ng Real Jokes, Hype Beat, High Minds, at iba pang mga flip-top MC collab ay nandiyan po sa ating description. Ay meron po tayong mga tag product dyan na nakalagay po sa description o di naman kaya nakapop up dyan sa may video natin. Sa mga may napili na po na item at mag-order po ay screenshot nyo lang po yan at isend po sa Facebook na ilalagay natin sa description. At samahan nyo na rin ng inyong Gcash number para na rin sa 100 pesos na pamasko natin sa inyo. So ayun, magpatuloy tayo. Let's go. Sa Java, magpapagawa ka na lang ng ilong, ba't di mo pa pinaayos? Yung sa iba pinatangos, ba't yung sa'yo pinatanos? Ano? Kinakahiya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang kasi kadugo ka niya na tunay. Oo, bingot tong mama mo pero binigyan ka nun ng buhay. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Tawa niya yan, gago. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Kaya sana dama mo at huwag ka nang mag-inaso. Dahil di ka mabubuo kundi dahil sa mama mo, kahit sabihing bingot yun, nilaplap siya ng papa mo. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, yung lip ng mama mo may butas. Sa usapang performance at energy, hindi rin matatawaran si Lipram. Kada rounds, ramdam mo yung gigil at intensity niya sa pagde-deliver ng mga linya. Hindi siya yung tipong chill lang, binibigay niya lahat ng energy para mas makapture ang attention ng audience. Dahil dito nagiging mas engaging ang bawat laban niya. Kahit pa may komplikadong wordplay, nadadala niya pa rin sa performance kaya hindi nawawala ang interest ng crowd. Ito ba yung para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus? Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Nawakan mo mukha ako, pakurot ako ng bigote. Alam mo ha. Guro, ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hede sa ilalim. Napanood ko mga laban mong antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, tang ina, wala akong battle na bungal ako sa video. Nag-i-spit, open na open, talagang pasok lahat ng hangin.
Binibigkas yung katagang walang makakaharang sa akin. At yung laban. At mula Laglagan, Ekisan, Gimbalan, Bakbakan, Bardagulan, Motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mong pagbabattle, 7 beses kang naging rookie. Tagal mong nasagap ng radar. Magpasalamat ka kay M-Set Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating drop selection. Ngayon palang tunatatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Rayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana, kung pataliman ng suntok. Utol Type versus Enigma, kung paramihan ng bokbok. Hanggang ngayon nananatiling rebellion si Lipram sa battle rap scene dahil sa kanyang longevity at consistency. Hindi lahat ng MC kayang tumagal sa ganitong industriya, pero siya patuloy na lumalaban at nagpapakita ng kalidad sa bawat appearance. Ibig sabihin, marunong siyang mag-evolve at sumabay sa pagbabago ng estilo sa battle rap. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit patuloy siyang nirespeto ng fans at kapwa MCs dahil sa dedikasyon niya sa kanyang craft. Punches mo, pampakyawan? Ano ba yan? Punches mo, pakyawan, amoy mo, arawan? Alam mo ba't iniwan kita nung JS Pram? Nag-request ka sa DJ ng Weria Pram. Kala niya yata siya main guest. Tapos isasayaw mo ko nun, puta, dun pa sa verse ng The Apex. Ang awkward shit. Nung JS, ikaw lang yung may oiling piss. Yung suot mo pang wedding dress, tas mukha kang magwe-welding best. Kaya na-turn off ako dyan. Napaka-epic, Brad. Paghawak ko sa balakang, may nakapakong welding rod. Di ba kasi nahuli ko kayo ni Mr. Yuson? Sa laboratory ng Agham? Sinibak ka niya with Ipikasen para mas lalo mong ramdam. Pagbukas ko ng pintuan, puta, bigla kayong naghang. Bukod tangi mong nasabi, walang iba kundi anghang. Naalala niyo yung blackout? Kung saan nag-champion si Marco Lacson, isa sa aming bayaw. At nagkaroon ng water station, tas nakiligo ka daw. Hanep naman. Ano ba yung pares, sabaw? Naka-rash guard pa yan, tas naka-goggles pa daw. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan i-like, share, at mag-subscribe sa channel na ito para mas marami pa tayong ma-upload na content. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. I-comment mo na rin sa baba kung anong gusto mo pang makita sa sunod nating content. Hanggang dito na muna. This is Balitaan TV at kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat. Peace out.